Nagsimula ang storya sa isang warehouse kung saan pinatawag ang mga supporting cast members. Isa pala itong shooting area. Mapapansin ng isang lalaking tila kabado sa likod, sinabi nitong palagi na lang siyang kinakabahan sa eksena. May nakapansin naman na tila may kakaiba sa kisame at nag-agree naman ang nasa likod niya, pagtingala niya may tumawag sa kanya para sana mag-warning. Pero huli na ang lahat, bigla na lang na kung ano ang bumagsak sa kanya, unti-unting pumipikit ang kanyang mata at dumilim ang kanyang paningin, napansin niyang nagpapanik na ang mga tao sa kanyang paligid. Naisip niya na lagi na lang siyang extra sa eksena na hindi nakikilala. Sa kabila ng nangyar, gusto niya pa din maging artista kung sakaling ipapanganganak siya ulit, sa susunod niyang buhay nais niya naman maging bida. Ipinanganak ulit ang lalaki kung saan Lee Seo-jun ang kanyang pangalan, nilapitan siya ng kanyang magulang sa crib at nilaro siya ng kanyang daddy. Nagpa-cute naman ang baby. Sa edad na 7 months old, cute at masayahing sanggol si Seo-jun kaya naman sobrang saya ng kanyang magulang na sila So Yoon-hae at Lee Min-jun. Hanggang sa nakaramdam na ng antok si Seo-jun at mahimbing na natulog, sinabihan naman siya ng kanyang magulang na matulog ka ng mahimbing. Habang natutulog ang bida parang nanaginip ito at naisip niyang ilang beses na siyang namatay at isinilang ngunit hindi man lang nabura ang kanyang alaala. At dahil doon, nabuo ang aklatan ng buhay o life library dahil sa mga naipon niyang mga alaala. Ang kanyang kakayahan at mga alaala ay naipon sa loob ng mga aklat. Sa hindi naman kalayuan may isang malaking pinto na nakasara, ngunit hindi niya ito mabuksan dahil baby pa siya at masyado siyang malaki. Kaya naman, wala siyang nagawa hanggang sa sumuko na lang siya. Marami pang pinto sa lugar at napansin niya ang blue door. Ginawa ang aklatan noong nagkatawang slime si Seo-jun. Habang nakahiga ang bida, napaisip ito na kung katulad lang siya ng dati, makakapasok siya at tuluyan niyang mabubuksan ang malaking pintuan. Ngunit hindi madali iyon sa bida dahil nahihirapan siyang kumilos bilang isang sanggol, nagreklamo naman ito na ang bagal nitong lumaki. Sa kabilang banda nakita naman niya ang isang maliit na pinto na kulay itim. Na-curious ang bida, kaya naman lumapit siya dito at binuksan niya ito. Napansin niya ang isang aklat sa loob nito na tila bago iyon sa paningin niya dahil unang beses pa lang niya nakita ito. Pilit niyang pinasok ang kanyang ulo sa maliit na pinto pero hindi siya nagkasya. Kaya naman pilit niya na lang inabot gamit ang kanyang kamay. Pagkakuha niya sa aklat ay agad niya itong binuksan at binasa. Doon nalaman niya na lagi na lang siyang extra sa eksena. Ipinakita ang kanyang dating buhay kung saan gusto niya maging isang bida kung sakaling ipapanganganak siya ulit. Naalala niya na yun ang una niyang naging buhay. Naisip niya na sa mga nakaraang buhay niya meron pa ba siyang hinanggad gaya nun. Na-realize niya na wala. Kaya naman napagdesisyonan niyang maging aktor ngayon, at hindi lang basta aktor kundi maging isang superstar. Pero naisip niya paano kaya siya magiging isang sikat na artista. Una niyang sinasanay ay kung papaano huminga ang isang elf simula nang isinilang siya ulit. Masaya namang nagtaka ang ina nito kung bakit ganoon na lang ka-cute ang anak niya. Dito nalaman natin ang elf's breathing harmonizes the body and makes it shine. Sinabi ni Seo-jun na ngayon ang kaya niya lang mabuksan ay ang pintong ginawa niya noong nagkatawang slime ito. Dahil isa lamang siyang tiny slime noon. Habang naglilibot siya bilang isang slime ay bigla naman may lumapit sa kanya na isang mabagsik at nakakatakot na dragon kung saan naghahanap ito ng makakain. Nataman siya ng apoy mula sa bibig ng dragon habang humihikab at dahil sa tama na yun namatay siya bilang slime. 3 araw after nun nang ipinanganak siya ulit bilang sanggol. Inisa-isa niya ang mga aklat, at pagbukas niya sa isa ay nakita niya ang larawan ng isang slime. Maaaring matuno sa isang asido ang slime at humaba ang galamay nito at tuluyang magbago ang hugis. Naalala ng bida na naging isa din siyang malikot na flower fairy. Para sa kanya, kamangha-mangha ang pagiging isang fairy ngunit kapag nalanta ang bulaklak ay siya ding ikakamatay nito. Hanggang sa matapos basahin ni Seo-jun ang tungkol sa slime at flower fairy, nagbaka sakali naman siya na may mahanap pa siya sa ibang aklat. Sa pagbukas niya ng isang aklat may kung anong nakita si Seo-jun ang slime's digestion. Maaaring itong makadigest ng kahit ano, at ang na-digest nitong mga excess nutrients mula sa gamit ay nagbibigay sustansya na kailangan ng katawan. Nakita din ito ang fairy's wand. Maaga nito ang atensyon ng mga nakakakita sa fairy, at habang inaalog ang wand ilan sa mga titingin ay gagayahin ka kung anuman ang iyong ginagawa. Yan ang nagagawa ng fairy wand. Ang dalawang abilities na yun daw ay magiging useful. Inalam niya kung paano ito gamitin.
Sinimulan muna ang slime's digestion, nang magawa at matapos niya, agad itong lumiwanag. At sinunod niya ang fairy's wand, nagliwanag din ito. Nagtaka ang bida nang mapansin niyang may nakaukit sa kanyang palad at nagtanong bakit hindi sa kanyang daliri. Pero hindi na mahalaga yun kay Lee Sojun. Sinubukan niyang galaw-galawin ang kanyang kamay para malamang kung mawawala ito. Pero anden pa din ang marka. Natuwa naman ang bida dahil dito, at na-turn on ang kanyang instinct bilang baby, inangat nito ang kanyang kamay at naglaro. Ang mga mommies naman ay nag-uusap sa sala tungkol sa kanilang mga anak. Si Lee Sojun daw ay hindi mahirap pakainin, samantala nag-aalala naman ang mommy ng isang baby na si Ji Yoon dahil mahirap daw pakainin ang kanyang anak. Sa hospital sinabing walang namang problema ang baby, kaya naman unti-unti na raw itong bubuti. Nasabi ng isang mommy, kahit bata pa ay ganoon na talaga ito, how much more paglaki. Habang ang kanyang katabi ay nakikinig at tila napapaisip din. Oras na para kumain ang mga baby, at nang biglang may narinig silang umiyak. Ang malakas na iyak na yun ay nanggaling kay Lee Sojun dahil gutom na ito. Naalala ng mommy ng bida na oras na pala para pakainin sila. Pagpasok nila sa kwarto, nakita nilang nag-iiyakan ang mga baby, halos matarante na ang kanilang mga mommy, dahil sabay-sabay nagwawala at naiyak ang mga ito. Ang ibang mommy ay nagtitimpla at ang isa naman ay nagsabing bibilisan niyang kumuha ng tubig, halos natataranta sa pagtimpla ng formula ang mga mommies. Nakatingin naman sa kanila si Lee Sojun. Napatanong siya sa sarili niya kung umiyak ba siya nang wala lang dahilan. Pero naisip niya na pag hindi siya umiyak hindi siya makakadidi, kaya naman naisipan niyang tumalikod at umiyak na lang din, at finally kumalma na ang lahat. Pare-parehong nakahiga na ang mga baby, hindi na din nagwawala at ganong umiiyak ang mga ito. Ngunit tanging ang bida lang ang may ganang dumb-id at nasasarapan, samantala ang iba ay hirap pakainin, lalo na ang baby na si Ji Yoon. Pinapante ng isang mommy ang kanyang mga anak na sila Jiho at Jiwoo upang pakainin, at ang isa naman ay inaalok niya ang kanyang baby na si Mina na dumb-id kahit konti lang. Habang kumakain si Lee Sojun ay karga siya ng kanyang mommy, at inaya siya na pumunta muna sa kabilang banda. Pero naiingayan ang bida, tiningnan niya ang kanyang palad, sinabi niyang hindi niya pa ito nagagamit, kaya hindi niya alam kung magkakaroon ba ng epekto. Sinabi nitong shine at ang fairy's wand ay biglang nag-activate. Nagliwanag ang buong paligid, ngunit ang mga baby lang ang nakikita ng lahat, habang nakatingin sila sa kamay ng bida na kuha ang kanilang atensyon. Bigla naman nagtaka ang mga mommies kung bakit biglang tumahimik ang kanilang mga anak. Tila nag-shake daw ang fairy's wand habang lumiliwanag ang kamay ng bida. Nakita niyang ginagaya na siya ng iba pang mga baby dahil dito. Patuloy lang sa pagsok ang mga babies na tila ginaya nila sa bida. Napansin ito ng kanilang mga mommy. Nagulat naman ang isa dahil ginagaya ng kanilang mga anak si Lee Sojun. Tila nagmumukbang daw ang mga ito. Hanggang sa nakatulog si Lee Sojun. Oras na para mag-uwian sila at hiniling naman ng isang nanay kung maaari ba na i-record niya ang pagkain ng bida at ipadala ito sa kanya. Nagulat naman ang kanyang katabi, dahil nagbibiro lamang ito sa sinabi niya kanina. Alam naman daw iyon ng mommy ni Ji Yoon na biro lang yun. Pero si Ji Yoon raw ang mas maliit sa mga kaedaran niya dahil hindi ito kumakain ng maayos. Sinabi sa hospital na pakainin si Ji Yoon ng maayos. Pinapaliwanag naman ng ina ng bida habang naiyak ito na ganyan lang ang itsura ni Ji Yoon, dahil mas malaki lang si Sojun kaysa sa mga batang kasing edad niya. Habang nag-uusap ang kanilang magulang nakikinig lang pala si Ji Yoon, kaya naman pati siya ay nalungkot. Pinagmamasdan lang siya ni Lee Sojun. Unnecessary crying, even though you're not hungry, comes from a bad mood daw. Kaya naman ginamit na ng bida ang fairy's wand na nakaukit sa kanyang palad. Kaagad naman gumana ito at umilo ngunit nilapitan siya ng kapwa niya baby, hanggang sa nadumag na siya ng mga ito. Kaya tinawag na niya ang kanyang mommy. Habang nakain naman ang parents ng bida ay pinag-uusapan nila ang kanilang anak na si Lee Sojun. Kinwento nga ng mommy niya sa kanyang dad na ginaya ng lahat ang kanyang anak kanina dahil malakas at may gana siyang kumain. Para naman sa daddy niya ay interesting ito. Tinatawag na nga si Sojun na isang mukbang star of the baby world. Tila may iniisip naman ang bida habang hawak nito ang isang slime. Agad niya naman itong hinampas sa isa niyang dragon toy. Napatanong naman ang kanyang daddy kung pipigilan ba ito sa ginagawa niya ngunit okay lang para sa mommy niya yun, dahil alam niyang si Sojun ay mabait na bata. Ang bida ay nadaganan na ng iba pang mga baby, pero hindi ito lumalaban tanging nanatili lamang siya sa kanyang pagkakahiga.
Nagulat naman ito sa narinig, pero pinaliwanag ito ng kanyang asawa habang natatawa. Ang ibig sabihin niya lang daw pinagkakaguluhan ang bida dahil ito ay popular sa kanila. At tuluyan nang gamaan ang loob ng kanyang asawa. Tinanong si Lee Seo-jun kung ready na ba ito. Pinakita naman niya na ready na siya. Gustong gumanti ng bida sa dragang pumatay sa kanya, nung nagkatawang slime pa ito. Sinabi ng mommy nito na ni-record niya na siyang umiinom ng gatas so siya naman daw ang nag-record sa pagkain nito. So pumayag naman siya. Sinimulan na nila ng pagre-record. So Jun, look over here, sabi nila sa bida. Tumingin naman sa kanila ang bida habang nakangiti ito. Ngayon inaya na siya ng kanyang mommy na kumain. Habang siya ay sinusubuan nito, ang kanyang daddy ang nagre-record. Tinanong naman niya ang kanyang sarili kung dapat niya bang gamitin ang Fairy's wand. Napaisip ang bida na magmumukhang weird kapag shinake niya ang braso niyang may symbol pero hindi niya pa daw nagagawang itaas ang dalawang braso habang kumakain. Nagdadalawang isip ito pero sinubukan niya pa ding itaas ito. At biglang nagliwanag ang Fairy's wand na nakaukit sa kanyang palad. Habang sinusubuan si Lee Seo-jun ng kanyang mommy, nagulat naman ito sa ginawa ng bida, at napatanong kung excited ba ang kanyang anak, or may something lang. At tinanong ang kanyang anak na kung masarap ba ito. Masayang nagtatawanan silang pamilya, masaya daw ang kanyang asawa dahil kumakain ng maayos si Lee Seo-jun, sabi ng daddy nito. Nang matapos ng mag-record ang mommy ng bida, pinasa niya ang mga nakuha ng video, ang formula version at food version sa mommy ni Ji-yoon. Agad naman nagpasalamat ito. Tumawag ito sa kanya, at binalitang kinain lahat ng kanyang anak ang pagkain nito. Ito na ba ang simula ng pagsikat ng ating bida? At sa kanyang paggamit ng Fairy's wand sa mga kapwa niya baby, magtutuloy-tuloy kaya ang epekto nito? Balik sa kwento, makalipas ang 2 linggo, masayang binalita ng mommy ni Ji-yoon sa ina ng bida, na pinuri daw sila sa hospital dahil sa progress ng anak nito na ngayon ay magana ng kumain. Kaya naman sobra ang pasasalamat niya. Nagpasalamat din ang ina ni Mina sa mama ni Lee Seo-jun, dahil kumakain na daw ng maayos ang kanyang anak, kahit hindi na panoorin ang video ng bida. Ang isang naman, ay sinabi na ang kanyang mga anak daw, ay confident na. Nagtawanan naman sila, kaya ang kanilang mga anak, ay masaya rin dahil nakikita nilang tumetawa ang kanilang mga mommy. Habang ang ating bida, ay nakatingin lang sa kanila. Napatanong ito, na kahit sa video daw ay effective ang Fairy's wand ability. If ang kakayahan ng Fairy's wand ay kayang i-activate kahit pa sa pamamagitan ng video, magiging madali lang raw ang pangarap nitong maging isang superstar. Kaya naman napatawa ito. Hindi naman ito maintindihan ng kapwa niya baby. Tinanong naman ang ina ng bida, na kung okay lang sa kanya i-upload sa YouTube ang video ni Lee Seo-jun. Nagulat naman ito sa iminungkahi nito. Masayang sinabi ng mama ni Mina dito na gumagamit daw siya ng YouTube, at ina-upload niya din sa VLive ang mukha ng kanyang anak. Habang pinapakita ang video kung saan naubos daw lahat ni Mina ang kanyang pagkain, tila kinakabahan naman ang kanyang mommy dahil aksidente nitong nasabi na kumakain na ng maayos ang anak nito. Pero okay lang iyon sa kanya dahil hindi naman daw nabanggit ang kanyang anak sa video. Marami ang nag-comment kung paano daw nila mapapakain ang kanilang mga babies. Nabanggit naman nito na hindi niya sinabi ang tungkol sa video ni Seo-jun. At sa ngayon, nililista niya daw ang formula brand at mga food recipes na kinakain ng kanyang anak. Muli niyang tinanong ang ina ng bida, kung okay lang sa kanya na i-upload ang video ni Seo-jun sa YouTube, para matulungan pa ang ibang mommies. Napaisip naman ito, ang mukha daw ng anak nito ay makikilala, kaya naman okay lang ba daw iyon? Kung nakapagsasalita lang daw si Seo-jun, ay tatanungin niya ito. Kaya naman tumingin siya sa kanyang anak at napansing busy itong paglalaro. Ang bida ay gumagawa ng magic circle gamit ang laruan niya. Sagot naman nito na sasabihin muna daw niya sa kanyang asawa ang tungkol dito. Hindi naman daw kailangang gawin ng mommy ng bida ito, kaya pag-isipan na lang muna daw niya bago magdesisyon, sabi ng ina ni Mina. Lipat naman muna tayo sa building kung saan nagwo-work ang dad ni Seo-jun. Napawaw naman ang tatay nito dahil sa cute na picture ng kanyang anak. Tila napakabilis daw nitong lumaki. At nang bigla naman siyang tanungin ng kaibigan nito na kung yun ba ang anak niyang si Seo-jun. Natanong nito kung gusto pa din ba daw niya ang ipinadala nitong orc. Dito ay pinakilala na siya pala, ay si Kim Hee-sang, kaibigan ng mga magulang ng bida. Napatakip naman sa mukha ang daddy ni Seo-jun at na-speechless. At ang kanyang kaibigan ay napakamot sa ulo. Naisip nito time na dinala niya ang regalo sa kanila at iniisip kung matatakot daw kaya ang bata sa ibibigay nito.
Hindi niya alam na magugustuhan pala ito ni Sojun, at ang ibang laruan nito ay pinagtatapon. Natulala naman ang kanyang daddy at si Kim Hee-sang nang gawin iyon ni Sojun. Bigla naman pumasok at tila sumisigaw ang ina ng bida. Galit na galit ito sa kanyang asawa, dahil sino ba daw ang magbibigay ng ganyang klaseng laruan sa isang baby. Nang dahil sa pangyayari na yun napangiti na lang ang kaibigan nito, at sinabing si Sojun daw ay may unique tastes. Ngunit hindi naman nag-agree ang daddy ng bida sa sinabi nito, tanging ito lang daw ang nagsabi niyan. Pero ang laruan daw nito ay naging mandatory doll na niya. Pagkatapos, ay pinanood naman nila ang video ni Sojun. Bakit kinakaway daw nito ang kanyang mga kamay? Sagot naman ng daddy ng bida, sobrang excited lang daw ng kanyang anak. Ang mga babies ba daw ay na-e-excite pag oras na ng pagkain nila? Nagtataka naman sila, nasabi naman ng kaibigan nito, na siguro ay gusto lang daw ni Sojun ang camera, kaya naman napapakaway ito ng kamay, dahil nga sa excited ito. Natanong naman ng daddy ng bida sa kanyang kaibigan na yun ba ang iniisip nito. Masayang nakataas ang dalawang kamay ni Sojun. Tunay ngang ipinanganak ang bida para maging isang artista. Kinagabihan pumunta naman tayo sa bahay ng bida. Hawak ng daddy niya ang laruan ni Sojun ang King of Skeleton na si Lich King Edmund. Naalala naman niya ang binigay na script ni Kim Hee-sang. At sinabi nito na si Sojun daw ay mahilig sa realistic na dialogue. Sinubukan niyang sundin ito at napaisip pa nga, ngunit hindi niya daw kayang piliting basahin pa ito. Papa, sabi ni Sojun, at hinawakan ng bida ang script niyo. Wala siyang nagawa, kaya naman habang hawak nito ang laruan na skeleton ng kanyang anak, ay binasa niya na rin. Aking mga nasasakupan, sundin ang aking mga utos. Nagulat naman ang bida, at ang kanyang mom naman, ay masayang nanonood sa kanila. Sinabihan siya ng kanyang asawa, na gusto ng kanilang anak na lagyan niya pa ng emosyon ang pagbabasa. Pero mas gusto daw ni Sojun ang ganun sagot nito. Nag-enjoy daw makipaglaro ang kanyang anak kay Kim Hee-sang. Umagri naman ang bida. Tinanong naman siya ng kanyang daddy kung ang gusto daw ba nito ay itigil na pag-uusapan nilang mag-asawa at maglaro na lang sila. Pumayag naman siya sa gusto ng anak. Natalo naman ang laruan nitong King of Skeleton. Panalo sa laro ang bida. Kaya naman masaya ito, ganun na din ang kanyang ina. Sobrang saya ni Sojun, tila napapasigaw pa ito, at napataas pa ang kanyang mga kamay sa tuwa. Nag-usap ang mga magulang niya at nabanggit ng kanyang ina na iniisip niya kung i-upload kaya nila ang videos ng kanilang anak. Natanong naman ng asawa nito, na paano kung questionin sila na nagkanilang anak kung bakit nila ina-upload yun kapag lumaki na ito, ano daw ang gagawin nila. Inimagine nito ang magiging reaksyon ng kanilang anak sa future. Pahabol pa nito, pero video lang naman nung baby pa. Sa oras na masabi daw iyon ni Sojun, ay nakakalimutan na ito ng mga tao. Pero hindi pa din sure ang asawa nito. Naalala naman niya ang sinabi ng kanyang kaibigan, na baka mahilig sa camera ang anak nito kaya kamakaway kapag tinatapatan ng camera. Napaisip naman ang nanay ng bida. Ginaya niya naman ang anak niya at in-explain na kapag nakain daw si Sojun ay kalmado lang. Pero kapag nasa harap na siya ng camera at nire-record ay nagiging excited ito at tila kinakaway pa ang mga kamay habang nakataas. Pero naisip ni Sojun na kailangan lang daw niyang i-shake ang arms para gamitin ang Fairies Wand. Napatanong naman ang mom nito kung nasa sabik ba daw si Sojun pag nalaman nitong may camera. Kanina daw kasi ito ay parang nagrereklamo na hindi maganda ang acting ng kanyang daddy, paliwanag niya dito. Sabay naman nagsabi ng aang magulang ng bida na parang may na-realize. Habang nag-uusap naman sila, biglang itinanong kay Lee Min-jun ng asawa, kung bakit nagulat ito sa kanyang sinabi. Naisip kasi nito na hindi niya masyadong naiisip ang sinasabi niya pero tila ang anak daw nila ay napakahusay. Paano daw nalaman ni Sojun na awkward ang kanyang acting? Hindi pa daw nito naiintindihan ang mga naririnig niya. Nasabi naman sa isip ng ating bida na naintindihan niya ang lahat. Kinarga naman nito si Sojun. At proud na sinabing hindi ba daw totally genius ito. Nag-agree naman ang asawa niya na ang kanilang anak ay parang isang genius. Pahabol naman itong tanong, kung kailangan ba daw nilang isali sa acting workshop ito. Naalala naman ng ina ni Sojun na hindi iyon ang issue, at naitanong sa asawa, na kung ganon, ay okay lang daw na i-upload sa YouTube ang videos ng kanilang anak. Yumoki naman ito dahil narinig niyang nahihirapan silang pakainin si Ji-yoon. Kung makakatulong daw ito sa iba then good thing yun. Pagtapos mag-usap ng parents ni Sojun, ay tinext kaagad ng kanyang mom ang mommy ni Ji-yoon upang sabihin na pumayag na ang asawa nito, na i-upload sa YouTube,
ni hindi naman makapaniwala ito. Habang hawak nito ang kanyang cellphone, sinabihan siya na dapat na ay dadagdag daw nito ang English title, Korean title, at ang channel name kapag nag-upload. Nakatulog naman si Sojun habang karga ito ng kanyang daddy. Sinuggest niya kung bakit hindi Sojun na lang ang i-title or Jun ang iPangalan sa channel. Yumoki naman sila sa idea na yun kaya ginawa na nila ang channel ng anak. Napatanong siya kung masyado bang simple yung napili nilang Jun. Binalita niya naman sa kaibigan na nakapag-upload na ito at ang pangalan ng channel ay Jun at parehas lang daw ang mga videos na sinend niya noon. Ang baby formula version at baby food version. Sobra namang nagpapasalamat ang mommy ni Ji Yoon at sinabing i-share niya din ito sa iba. Matapos ma-upload ang videos ni Sojun, ay pinanood ito ng mga mommies sa kanilang babies, at ang mga ito nga ay nagkaroon ng ganang kumain. Maraming baby ang natuwa sa videos na ito. Nirecommend naman sa post na panoorin nila ang mga videos ni Sojun, dahil ito daw ay effective para sa mga baby na hindi kumakain. Sabi doon na magkakaroon daw ng gana ang anak nila pag pinapanood nila ito. Marami namang mga comments na nagsasabi na effective nga, merong ilan nagsabi na nakatulong sa anak nila. Pero meron din iilang nagsabi na hindi naman ito umepekto sa kanilang anak. Grabe, umabot na nga sa halos 1,000 ang nag-comment sa video na ito. At dahil kalat na nga sa social media, meron namang nakapansin ng post na ito, at napatanong kung ano ang gagawin nila. Ano kaya ang tinutukoy ng babaeng ito? Sino kaya siya at ano ang magiging papel nito sa pangarap ng ating bida? Balik sa kwento, tila may iniisip ito ang bida habang nakahiga ito sa kanyang crib. Kapag pinanganak ka raw ulit, ay makakalimutan mo ang lahat, maliban sa dalawang bagay. Hindi nakakalimutan ang Elf Basic Breathing at Jin Basic Breathing. Sinabi naman ng bida na nakatulog daw siya ng mahimbing, habang nakahawak ito sa kanyang pacifier. Ang Elf Basic Breathing ay ang pagkakaroon ng presence ng good o light na nagiging sanhi ng pagdaloy ng mana, na nagha-harmonize sa katawan ng gumagamit nito. Ito raw ay nagka-clash sa evil o dark na type ng breathing. Mahimbing namang nakatulog ulit si Sojun. Ang dalawang paraan raw ng paghinga ay nakakatulong in bringing about each type into existence. Sa sandaling malaman nito, kung gaano kalaki ang epekto nun sa isang bagong panganak na katawan, pinili nito ang isa upang ganap nitong i-internalize at gamitin bilang kanyang breathing method. Unti-unting namang minumulat ng bida ang kanyang mga mata. Sinilip naman siya ng kanyang daddy at tila nagulat ito, napatanong kung gising na ba ang kanyang anak. Ngunit bumalik lang ito sa pagpikit at patuloy pa din ang pagtulog ni Sojun. Ang pinakamagandang benefits naman daw ng dalawang paraan ng paghinga ay ang kanilang stability. Kung sino man daw ang makikialam during breathing o kung kailangan huminto agad ay ligtas naman daw niya itong matatapos. Ginamit naman niya daw ito ng maraming beses sa kanyang buhay bilang isang mahinang monster, noong wala daw siyang oras to put his guard down. Nagtanong naman ang ina ng bida kung gising na daw ba si Sojun, habang sunod-sunod ang pagtunog na galing sa cellphone nito. Oo, sagot naman ng kanyang asawa. Tinanong naman ng daddy ni Sojun kung anong mayroon at ang dami nitong messages. At tila naiingayan naman ang kanilang anak, maging si Sojun daw, ay nagsasabing ito ay masyadong malakas ang phone nito. Agad namang pinatay ng kanyang mama ang notifications nito. Sa tingin ng ina ng bida, ang mga nagme-message sa kanya ay ang mga nakakakilala sa anak nila. At nakaramdam naman ng gutom si Sojun, inisip nito'y kung iiyak ba siya or hindi para mapansin. Habang nag-uusap silang mag-asawa, ay bigla itong nakatanggap ng message galing kay Minju. Sinabihan siya nito na pumunta ng YouTube dahil nakakabaliw daw ang nangyari. YouTube, isang site kung saan ina-upload ng mga tao mula sa buong mundo ang kanilang mga video. Ayon naman sa isang reporter sa TV, mayroong mga tao, hindi lamang mga celebrities ang naging sikat daw sa pamamagitan ng YouTube. Agad naman nagulat ang mag-asawa pati na din ang ating bida. Wow, ano ito? Sabi ng mom ni Sojun. Napatanong naman ang kanyang daddy dahil medyo nakakatakot daw. Pati din ang bida ay napareact ng dahil sa kanilang napanood sa YouTube. Iyon pala ay, ang bida ay mayroon ng halos mahigit 1 million na viewers. Hindi daw ito kapanipaniwala. Bigla naman tumawag si Minju. Agad tinanong ng mommy ni Sojun, ano ito? Paano ito nangyari? Sunod-sunod na tanong nito. Sagot naman sa kanya na kung nakita na ba daw nito, at ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi naman makapaniwala ang mommy ni Sojun, ganap na star na daw ito. Si Sojun daw ay isa ng total star. Pero iba ang nasa isip ng bida.
Gutom na daw ito kaya naman na naisip nito na pati kabayo ay kaya niya nang kainin dahil sa sobrang gutom. Pinapamadali naman ni Minju ang mommy ni Sojun na isang mag-apply para sa kikitain nito. Nagulat naman ang ina nang sabihin nito na kita o income. Habang magkausap ang mommy ni Sojun at ang ina ni Mina. Agad naman sumingit sa usapan ang daddy ng bida. Saglit lang. Honey, saad pa nito, at siya ang nagpatuloy ng pag-uusap kay Minju. Hello Mina's mom bati nito, nagpakilala din ito na siya ang daddy ni Sojun. Nagtanong ito kung wala daw bang requirements para dyan. Kahit hindi famous na tao, narinig raw kasi nito na mahirap gawin ng isang araw lang or dalawa. Sa kabilang linya naman ng telepono ay sumagot ang mommy ni Mina. Oh hello, pabalik nitong bati, tila nagsabi pa ito sa ama ng bida na okay lang, at inexplain nga nito sa daddy ni Sojun kung paano. Tinitingnan daw sa YouTube ang dami oras ng panonood sa video nila at bilang ng subscribers. Ang channel daw ni Sojun ay pumasa na sa criteria. Saad ni Minju. Na-shock naman ang ina ng bida. Nang tingnan ulit nito ang channel ng kanyang anak, pumapalo na ito sa 210,000 subscribers. Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, ay siya ding kinagulat nito at tila natulala pa. Miski ang kausap nito sa telepono na si Minju ay nagulat din sa kanyang narinig. 200,000, sabi nito mula sa kabilang linya. Habol pa nito ay tumataas pa daw habang nag-uusap sila. Napabuntong hininga naman ng bida dahil walang pumapansin sa kanya. Kaya naman, no choice ito. At nang bigla na lang ngang umiyak si Sojun, ay ikinagulat naman ito ng kanyang magulang. Napasabi naman ang ina nito ng, goodness, nagulat ako. Hanggang sa tumayo na nga ang daddy nito upang pakainin na siya, habang ang ina nito ay patuloy pa din ang pakikipag-usap sa telepono. Nang matapos ng timplahan ng milk si Sojun ay tila napawaw naman ito. Pagkatapos ay tinaktak ng kaunti ng kanyang daddy ang gatas nito sa panyo upang ik-ek. Sa wakas ay nakadidi na nga ang bida. Nang nagtaka naman ang kanyang ama kung anong ang nangyayar. Habang dumdidi si Sojun, ay nasabi niyang napakasarap daw nito, marunong daw gumawa ng masarap na timpla ang kanyang daddy. Pagbalik ng mag-ama sa sala, ay agad sinabi ng mommy ni Sojun sa daddy nito na nag-apply na daw ito ngayon, at sinasabi raw sa in-applyan nito na ay dadagdag ang ads kapag naaprubahan na ito. Nagtanong naman ang asawa nito na kung ano ang mga nakasulat doon. Tila iniisip naman ni Sojun na marami daw ibang wika kaysa sa Korean ang nakikita niya. Dagdag pa ng mommy nito, nasabi daw ng mga tao na kapag pinapanood daw ng mga babies ang video ng anak nila, ay tila kumakain agad ito. At dito nga nalaman natin na Korean tutor pala sa foreigner ang kanyang ina. Tila hindi naman komportable ang bida, kaya pinalo-palo nito ang kanyang tatay. Agad naman nag-sorry ang daddy nito sa kanya at inayos ang paghawak sa kanya. Bigla ngang may nag-message sa phone ng papa ni Sojun. Nagulat naman ito nang makita niyang maraming rin pala siyang messages, kahit siya daw ay nakakakuha ng tontoneladang mensahe. Isa sa mga nag-message ay si Kim Hee-sang. Hey, bati nito sa text, natanong naman ito sa daddy ni Sojun kung iyon daw ba ang ipinakita sa kanyang video noong nakaraan. Nagulat naman ang ina ng bida, nang malaman niyang kahit sa balita din daw ay nandun na ang tungkol kay Sojun. Grabe, napakarami na agad ang nangyari isang gabi pa lang ang nakalipas. Maraming nag-comment at nag-share sa video nito. Yung iba sinabing recommended daw ito sa mga batang hindi kumakain ng magana. Kaya man naisipan ng mga ito kung gagawa ba sila ng poll. Kung ang lahat daw ay magkokomento sa edad ng kanilang mga baby at kung anuman ang kanilang makikitang epekto ay i-collect nito ang mga statistics. Dito nga'y pinakita ang mga nag-comment. Meron na nga din itong sariling article. At ang mga nakapaloob nga dito ay ang mga comments at video ni Sojun kung saan ito ay nakain at nadid. Napawaw naman ang ina ng bida. Matapos makita ng mommy ni Sojun ang mga komento. Saad nga nito, so wala raw epekto para sa mga higit sa 20 months old ang video. Humanga naman ang asawa nito, dahil sa pagtutulungan ng mga magulang. Sa tingin daw ni Sojun ang fairies wand niya ay lowest grade. Mayroon daw kasing certain amount ng mana ang kailangan para sa paggamit ng anumang kakayahan. Sa Life Library naman raw ay maraming nag-exist na ability hindi lamang ang fairies wand. Marami din daw mataas na antas na kakayahan na kayang magbigay ng ganong epekto ang kopyahin ang ginagawa mo ng ibang tao. Siya raw ay hindi pa kayang buksan ang pinto nito, pagkatapos ng blue door, kaya hindi niya pa makuha ang ganoong mga abilities. Tila mahirap raw gumamit ng malakas na kakayahan sa katawan ng isang sanggol.
Pagkatapos maisip lahat iyon ni Sojun, ay nabitawan nito ang kanyang hawak na bote. Ito daw ay masyadong mabigat. Agad naman itong nasalo ng kanyang daddy. Dahil sa ginawang iyon ng kanyang anak, ay pinagsabihan niya ito, dapat sinabi mo kay daddy kung tapos ka ng kumain. Sabi nito sa anak, Boo, sagot naman ni Sojun. Ganoon daw pagtatawagin siya nito para malaman niya. Habang pinagmamasdan silang mag-ama, natanong naman ng asawa niya kung ano bang ane-expect nito sa isang 8 months old pa lamang. Confident namang sinabi ng papa ni Sojun na ang anak niya daw isang henyo, kaya naman naiintindihan na raw nito ang lahat. Sagot naman nitong lahat daw ng magulang ay yun ang iniisip, na matalino ang kanilang mga anak. Ang kanilang anak daw ay totoong matalino. Pahabol pa ng daddy ni Sojun, hindi daw ito bias. Nakikinig lang naman sa kanila ang bida, at maya-maya pa ay dumighay na nga ito. Dako naman tayo kung saan si Kang Sora na isang marketing lead ay nag-text sa nagngangalang Hyunji. Tila may isang malaking problema daw. Tinanong niya ito kung kilala nito si Lala, ang ginawa nilang cast sa kanilang commercial. Nag-upload raw ang taong iyon ng bagong video sa YouTube. Sinasabi nito na dahil sa trending baby mukbang video at hindi dahil sa baby formula kaya magana kumain ito. Hindi naman ito makapaniwala, dito nga ay ipanakilala na siya pala ay si Choi Hyunji, ang head of Elephant Series planning team. Kamakailan raw ang taong nagrerekomenda ng Elephant Series na baby formula sa mga viewers ay nagtala ng pinakamataas na bilang ng mga sales. Ito ay dahil sa YouTuber na si Lala. At bilang resulta ang shopping mall na nagde-deliver sa iba-ibang bansa na Cookney Mart ay na fully sold out na dahil din sa mga dumadagsa na orders. Mangiyak-ngiyak naman ang head of Elephant Series planning team na si Choi Hyunji dahil sa pag-sold out ng products. Kaya naman dinagdagan raw nila ang kanilang production output. Don't tell me, hindi naman ako tatanggalin diba? Tanong nito sa kanyang sarili. These days, sa halip na mga famous celebrities, ay marami ng cases na ang mga star sa YouTube, na akma sa isang partikular na market ng produkto ang kinakas na sa mga ads ng mga produkto gaya ng makeup, fitness products at iba pa. On top of this, naisipan naman magpadala ng proposal para i-cast si Lala at ang kanyang anak para sa isang commercial. Balik tayo kay Choi Hyunji, pinanood nga nito ang video ni Sojun, at na-cute naman ito. Ngunit napasip siya ang dalawang video na ito na 10 minuto lang raw ba talaga ang dahilan. May nakita naman itong isang content, proof na kumakain daw ang kanyang anak habang pinapanood nito ang video ni Sojun. Fully focused pa ito sa panonood sa bida. Hindi naman makapinawala si Choi Hyunji sa kanyang nakita. Totoo ba ito? Tanong naman niya. Dahil dito, nabuhayan ito ulit ng lakas. Let's do it. Pasigan nitong sinabi. Agad naman itong nag-text kay Kang Sora isang marketing team lead. Napatanong naman si Kang Sora, gawin ang ano? Ang commercial daw at si Sojun daw ang i-cast nila dito. At tila ini-imagine naman ni Choi Hyunji ang bida, habang nakikiusap ito na tulungan sila ni Sojun na makabenta. Tatanggapin kaya ng parents ni Sojun ang offer nito. Grabe, first 2 videos palang trending na agad ang bida. Sana all, meron na ngang kumukuha agad for sponsorship. Sikat na agad unang lapag pa lang. Ano pa kaya ang mga next achievements nito? Balik sa kwento, ipinakita ang isang malaking teddy bear sa box. Napatanong naman ng ama ni Sojun kung normal lang ba talaga raw iyon na teddy bear. Sagot naman ng kaibigan nito, ay oo daw, normal teddy bear lang iyon. Masaya namang kinikwento ni Kim Hee-sang, na habang pinapanood raw nito ang video ni Sojun, ay medyo nakita niya ang two-headed troll sa likod ng upuan. Ikinagulat naman iyon ng daddy ni Sojun. Two-headed what? Tanong niya, sa isang video para sa mga bata. Sabay bitaw sa teddy bear. Agad naman in-explain ng kanyang kaibigan, na ang two-headed troll raw ay nasa baby food version. Habang sinisearch ng ama ng bida ang video na yon, paulit-ulit nitong sinasabing baby food. Samantala karga naman si Sojun ng kaibigan ng kanyang daddy. Sojun. Tawag ni Kim Hee-sang sa pangalan nito, ngunit hindi ito pinansin ng bida. Tila hindi nga nagustuhan ng bida ang binigay sa kanya na teddy bear. Napatanong naman si Kim Hee-sang, kung na-disappoint ba raw si Sojun sa dinala nito, dahil parang isang normal lang ito na doll. Nagtampo nga ang kaibigan ng daddy niya sa kanya. Nako, Sojun, disappointed ako sa iyo. Saad nito sa bida, hindi mo ba masyadong minamaliit ang tito mo? Tanong niya. At dito nga, ay unti-unti na niyang pinapakita kay Sojun, kung anong meron sa teddy bear.
Binuksan niya ang zipper nito. Nagulat naman ang bida sa kanyang nakita at tila alam niya ano ang nasa loob nito. Matapos nang buksan ni Kim Hee-sang ang zipper ng manika, ay agad niyang pinakita kay Sojun ang isang doppelganger ng bear. Hindi naman maipaliwanag ang naging reaksyon ng bida dito. Manghang-mangha siya doon. Isa daw itong bear na mayroong twist, kaya naman sa isip niya, amazing raw talaga ang uncle niya na ito. Pero sabi nito sa kanya, sikreto lang daw nila yon. Promise. Saad pa nito, sumang-ayon naman si Sojun. Dahil nga doon sa ipinakita niya, ay nagustuhan na din nito ang teddy bear. Tila hindi pa din nga nakaka-move on ang daddy ni Sojun sa sinabi ng kaibigan nito. Tinanong niya nga kay Kim Hee-sang kung saan raw eksakto yung two-headed kung ano man daw iyon sa may video. Sagot naman ng kaibigan nito na may halong pabiro, dito. Hindi mo man lang makita, pahabol pa niya. Lumipat naman ang eksena kung saan nag-uusap-usap ang mga mommies. Wika ng isa, ano ang ibig mong sabihin? Isang baby formula commercial. Ito ay ang mga kaibigan ng ina ng ating bida. Dapat raw alisin nila ang mga formula ng baby na may masamang reputasyon sa mga mommies. Dagdag ng mommy ni Mina, si Sojun daw ay may image na ina-uphold. Pinaliwanag naman ng mommy ni Sojun sa kanila na hindi raw nito sinasabing gagawin nila ang commercial. Tanong pa nito sa mga kasama niya, ano ba raw ang pinag-uusapan nila? Gayunpaman, excited na excited parent ang mga ito. Sabi ni Minjo na perfect time ito. Kailangan din daw nilang kumita ng malaki at ibigay ang lahat kay Sojun. Alisin daw ang mga kumpanyang may masamang imahe. Saad ng isa, so finilter nila ang listahan na meron sila. Natawa lamang sa kanila ang mommy ni Sojun. Ang anak raw niya, ay gusto ang elephant baby formula. Sinubukan na daw nila lahat ng baby formula na inirecommend sa kanila ng mga mommy sa vlogs. Pero mas gusto daw talaga nito ang formula na elephant. Sumang-ayon naman si Minjo, sapagkat maging si Mina din daw ay gusto ang elephant. Nag-agree rin ang isa pang mommy. Gustong-gusto rin daw ito ng kanyang twins. Sulit para sa presyo. At isa pa, organic ito. Napaisip naman ang ina ni Ji Yoon. Siguro raw ay dapat niya na ding subukan ang elephant. Habang ang dalawang mommy sa kanyang likuran ay masayang-masaya, dahil tila ume-epek na ang pag-a-advertise nila. Iba raw ang convincing powers din ni Sojun. Sa ganong estado, hindi raw kaya ma-sold out ang elephant formula, dahil kay Sojun. Nag-agree naman sila. So napaisip tuloy ang mommy ng bida, kung dapat daw bang makipag-collab sila sa elephant brand. Oo, sagot ng mga kaibigan nito. Tanungin rin daw nito ang asawa niya. Ilang oras ang lumipas, pagka-uwi ng daddy ng bida, sinabi ng kanyang asawa, ang napag-usapan nilang magkakaibigan, patungkol sa isang baby formula commercial. Nag-thumbs up naman ito at sinabing napakagandang ideya raw nun. Sumunod na araw, 18 minuto pasado alas 10 na ng gabi at sinabi ng ina ng bida na late na raw ang kanyang asawa. Habang kitang-kitang antok na si Sojun at mapundi na nga ang cute nitong mga mata. Bigla namang tumunog ang kanilang door. Kaya na-realize ni Sojun na nakauwi na ang ama nito. Sobrang saya nitong pumasok sa kanilang bahay, at ang bungad niya, nakuha niya raw ang contract. Medyo nainis naman ang asawa niya, kasi patulag na raw si Sojun. Parang lasing naman itong ni-request, naikis siya ng kanyang anak. At parang di naman ito in the mood for that. Pinigilan ito ng kanyang asawa at sinabing, maligo muna raw ito. Amoy alcohol raw siya. Yumokay naman ito at nag-sorry. Hindi naman daw siya lasing. Bago sila matulog, iipinakita ng ama ng bida ang kontrata. In-explain niya, na ang shooting daw ay aabot ng 30 minutes, habang kumakain ang anak nilang si Sojun. Kung kakailanganin pa raw nila, ng extra footage. Sinabi ng kumpanya na mag-shoot na lang sila ng extra sa susunod na araw. Dagdag niya, lahat raw ng additional filming, ay mangyayari, matapos kumain ng bida. Medyo worried naman ang asawa nito, at tinanong, posible raw kaya na matapos ang shooting sa loob lamang ng 30 minutes. Sagot naman nitong, kaya raw sabi nila, as long as magmukhang para YouTube videos lang nila ang commercial. Sila na rin daw ang mag-e-edit at maglalagay ng subtitles. Una raw itong i-release sa mga website gaya ng YouTube, sunod na ipapalabas sa TV commercials. Magra-run daw ang ads sa loob ng 3 buwan. Natuwa naman ang asawa nito sa balitang iyon. Sabay tanong, ano raw ang sabi ng kaibigan niyang lawyer?
Inalala nito ang naging pag-uusap nila, at dito Nerville, na ang lawyer pala ang dahilan kung bakit amoy alak ito. Matapos suriin ang kontrata, wala naman daw hidden clauses at okay naman daw. Ang hidden clause ay mga bagay sa loob ng kontrata na magre-require sa'yo na gumawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Napaisip ang nanay nito at sinabing, dapat na raw ba nilang gawin ang advertisement na ito? Sagot ng ama na Sojun, na yes, sabay ngiti. Pinansin naman nila ang kanilang anak, na tumatango rin. Tila signal nitong, agree din siya. Natawa naman sila, dahil approved din ito sa kanilang anak. Nagbuhos ng paint ang ina nito, kaya napatanong ang asawa niya, para saan daw iyon. Dinip nito ang thumb ni Sojun at sinabing, dahil commercial ito ng kanilang anak, dapat daw ay pumirma rin ito. Wait lang daw, pahabol ng daddy. Pipicturein niya ang moment na ito, alaala ng una nilang kontrata. Masayang-masaya naman sila, habang nilagay na nga nila ang marka ng thumb ng bida, simbolo ng kanyang pirma. Sabay family picture, kasama ang kontrata. Bigla namang napaisip ang ating bida, habang nakatingin ito sa marka sa kanyang kamay. Nasabi nitong, mawawala rin daw ang paint dito bukas. So bigla niyang naalala, ang abilities niya. Makikitang muli ang library, sa memory nito. Napaisip siya, kung alin ba raw ang dapat niyang dalhin sa shooting nila. Napagod naman ito kakahanap, pero wala raw siyang makitang ability, na aangkop at makakatulong sa sitwasyon. Give up na sana ito, pero hindi raw pwede. Ngayon kasi, kailangan niya ng ability na gagana sa mga matatanda. Adults na naghahanap ng bibilhin. Bigla naman itong may napansin sa shelf. Kinuha nito ang libro at napatawa. Hindi niya raw napansin ang librong yun, this whole time. Fast forward sa shooting day, busy ang mga crew for setup. Nagpakilala si Choi Hyun-ji, ang head ng elephant planning team sa pamilya ng bida. Sinabi nitong, itutour niya sila sa studio. Na-amaze naman sila, dahil gayang gaya raw nito ang itsura ng bahay nila. Sabi naman ni Hyun-ji, sinadya raw nila iyon na i-decorate similarly. Nailid niya naman sila sa waiting room. Sinabi nitong, doon daw sila magstay. At sana ay makapag-rest sila ng komportable roon. Natuwa sila rito, habang si Hyun-ki ay iniwan na sila. Ibinili nitong, pwede naman silang mag-ikot-ikot sa studio kung gusto nila. Sa loob, sinabi ng daddy ng bida na, hindi niya inasahang, ganito ang preparation ng team para sa kanila. Distracted naman ang asawa nito, sa mga cute dolls na naka-display doon. Napaisip naman sila, kung magugustuhan ito ni Sojun. Hinawakan niya ito, pero sa isip niya, the best pa din ang ibinigay ng uncle niya sa kanya. Tila malalim naman ang iniisip ng ating bida. Nakahawak ito sa kanyang tiyan, at makikitang may umiilaw na simbolo rito. Meaning meron siyang ability na nadala. Sa isip niya, sana raw ay umayon ang lahat sa plano. Sumakit naman ang ulo nito kaya naman, napahiga ito doon sa crib. Ito kaya ay dahil sa ability na gamit niya. Makikita ang ilang mga bata na may kinakawayan. Sinigaw nitong, Lolo, please, paki-share sa amin ang istorya ng matapang na lalaki. Tila nasa park sila at doon sa may fountain, tinanong ng lolo kung ano raw ang sinasabi nila. Nakapalibot naman dito ang mga bata, at tila excited na excited makarinig ng kwento mula dito. Tinanong niya sila, kung ang istorya ba raw ng matapang na lalaki, at nag-agree ang mga bata. Kwinent nitong, nagsimula raw ito nang medyo mas bata pa siya sa kanila. Isang araw, sa ilalim ng isang puno na malapit sa kagubatan, nadiskubre raw nito ang isang maliit na ball. Napakaganda raw ng itsura nito, kaya naman dinala niya sa kanilang nayon. Nang makita ito ng isang ale, nagulat ito dahil napakaganda raw ng hawak niya. Ito raw ay isang interesting na box. Nagulat naman sila nang bumukas ang box na ito, at tila merong natatago sa loob. Monster pala ito, isang mimic. Pero sa kanilang nayon, walang ni isa ang nakakakilala sa creature na ito. Tinawag lang itong miming ng batang nakapulot. Simula nun, ang mga tao sa kanila ay tinawag na ang box na iyon na miming. Itinuring nila ito bilang pamilya. Kwento pa ng lolo, tuwing mag-anyong ball raw ito, may something na nag-uudyok ditong buksan yon. Pero alam niya namang si Maymang daw yon. Share niya dito ang kanyang pagkain at nakikipaglaro pa nga. Kahit na alam niya, ano ang bubungad pagbukas niya dito, nahuhuli pa rin siya ng appeal ni Miming. Peaceful ang lahat, until, ilang taon na ang lumipas. Merong isang warrior ang pumunta sa kanilang nayon.
Sinabi nitong, meron daw high-level demon na nagtatago di kalayuan. Kailangan daw nila ito hanapin at patayin, ora mismo. Sagot naman ng mga tao roon, na ang kaya lang daw nilang gawin para sa kanya, ay ang gamutin ang mga sugat nito. Meron naman itong napansin sa lapag. Kaya naman, kinuha nito ang kanyang espada, at tinututok sa ball. Nagulat siya, at napatanong, ano raw ang ginagawa ng isang mimic sa lugar na iyon. Lumapit naman ang batang lalaki at kinuha ang ball. Sinabi nitong, wag niya raw gawin yon. Habang yakap niya ito, sinabi niyang mabait raw si Maimang. Pinabibitawan naman ng warrior sa kanya ang mimic. Dagdag nitong, dangerous monsters daw ang mga ganong uri, at naninirahan lamang sila sa mga dungeons. Sagot naman ng batang lalaki, malikot lamang daw ito. Sabay pumiglas na nga sa kanya ito. Lumapit ito sa warrior, kaya naman hinanda nito ang kanyang espada. Ngunit nang tignan niyang mabuti, nakuha nito ang atensyon niya. Tila nagbago na ang tingin niya dito, at sinabing, bakit raw napakaganda ng ball na yon. May bumabalot na aura kay Maimang, at na-hypnotize na nga nito ang warrior. Sa isip nito, sinabi niyang, nais nitong buksan ang chest. Kailangan niya raw ito. Nang nilapit niya ang kanyang kamay, bigla naman itong umatake. Nakakagulat, na nahumaling raw siya dito, sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi niya inasahang, ang isang mimic gaya nun, ay magkakayos ng strong temptation. Isa lang daw ang ibig sabihin ng ganong level ng kapangyarihan. Kaya't iminungkahi ng warrior, na gagamitin niya ito upang palabasin ang nagtatagong high-level demon. Habang nadidistract ang monster sa charm ni Maimang, puputulan nito ang ulo niya. Nabahala naman ang batang babae, dahil sa istorya. Ayaw niya raw mapahamak si Miming. Sabi ng lolo, na lahat daw ng tao sa nayon na iyon ay napamahal na kay Miming, kaya't sinabi nilang, hindi nila gusto ang plano na iyon. Pero ang matapang na si Maimang, ay nag-agree sa plano ng warrior. Pagkatapos ng sunset, inakit ng warrior ang nagtatagong demon upang lumabas. Natuwa naman ito nang makitang, merong offering na treasure para sa kanya. Dahil doon, sinabi niya sa mga tao, na papatayin niya raw sila nang hindi dadanas ng sakit. Nabighani ito sa maliit na box na iyon. Unang beses niya raw makakita ng ganong klaseng ball. Kailangan niya raw makuha, ano ang nasa loob nito. Kaya naman, binuksan niya ito. At doon nagulat siya, nang makita ang mimic monster. Hindi niya inasahang, ginamit lang pala ng warrior bilang trap ang box na iyon para mahuli siya at mapatay. Kaya naman sa sobrang galit nito, gamit ang kanyang kamay, dinurog niya si Maimang. Inipon naman ng warrior ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang espada. Tinapos nito ang demon sa isang tira lamang nito. Ngunit nakakalungkol, na namatay na ang pinakamamahal ng mga villages na si Maimang, dahil sa kamay ng demon na iyon. Hindi maiiwasang mapaiyak ng batang lalaki, dahil kasakasama niya na ito. Dahil doon, ang warrior at ang mga tao raw sa nayon, ay gumawa ng fountain. Pati na ng estatwa bilang simbolo ng pasasalamat sa pagsasakripisyo ni Maimang. Napaiyak naman sila, sa istorya ng lolo. Nagpasalamat sila kay Maimang, at sinabing, nakakaawa raw ang sinapit nito. Sinabi naman ng matanda, na siguradong hinayaan raw ng Diyos na ma-reincarnate ito muli at magkaroon ng bagong buhay. Maaring, kahit habang nag-uusap raw sila, ito ay muling nag-charm ng mga tao. Ang mimic na iyon, na nakaakit at nakahumaling ng warrior, demon at ng lahat ng tao, ay ang bagong ability na nakuha ng ating bida. Gaya nga ng sinabi ng lolo, na reincarnate si Mimin, at ngayon ay nasa katauhan ni Sojun. Balik sa shooting location, nag-ready na nga ang direktor. Magsisimula na raw sila. Makikita naman ang napaka-cute nating bida na nakahiga habang umiinom ng gatas. Usap-usapan naman ng mga staff sa loob, yun daw ba ang sumikat na bata sa baby mukbang? Mukhang ordinaryong bata lang naman daw ito. Pero nakakapagtaka, na kahit na baby ito, ay hindi siya iyakin. Kadalasan raw, ang mga baby na nasa ganong edad ay hindi pa kayang mag-focus. Sumigaw na ng, cut, ang direktor. Ayos daw ang kuha, mag-aayos muna sila, then move on na sa next scene. Kaya naman, binuhat na si Sojun ng kanyang ina. Nagtataka naman ang ama nito, dahil hindi ginagawa ni Sojun na itaas ang kanyang kamay. Yun na kasi ang naging habit nito noon. Siguro daw kasi, hawak nito ang milk bottle niya. Pero ang totoo, sa isip ng bida, nakakita na kasi ito, ng mas better na ability.
Dahil daw limitado lang ang abilities na pwede niyang makuha dahil sa maliit pa nitong pangangatawan bilang baby, ibinalik niya ang Fairy's Wand ability sa library. Instead, ang kinuha naman nito ay ang Small Mimics Coveted Packaging, na high grade. Ito raw ay nagkakayos na mag-covet ng packaged object. Pero ang limit, dapat ay match ito sa size ng gagamit. Dahil ang gamit ay dapat maliit lamang, ang ability na ito ay hindi niya na magagamit paglaki niya. Isa pa mahirap daw ang mga kondisyon nito at tricky gamitin. Magagamit ito kahit na unting trace lamang ng mana. Bago mag-start ang shooting, ipinaliwanag sa parents ni Sojun, na sa pangalawang eksena raw, kailangan nakangiti lang ang baby habang yakap-yakap nito ang lata ng gatas. Sinabi naman ng mommy ng bida, na imposible raw na magawa yon ng kanilang anak ng isang take lang. Okay lang ba daw yon? Tanong niya. Sagot naman ng director na si Choi Deman, oo naman daw. Wala naman daw ni isa doon, na nag-e-expect na makukuha agad nila ang shot needed sa isang take lang. Sabi ng mga nasa likod, wala naman silang magagawa, dahil baby nga daw ito. So, hinanda na nila si Sojun para sa eksena. Ipinakita nila ang dapat nitong gawin. Sinabi ng ama nito, napansinin daw niya ang pretty na elephant. Pati ang mommy nito, ay todo support sa anak. Naginhawaan naman ang bida. Kung wala raw ganong eksena, kung saan niya yakapin niya ang tub ng gatas, maaring umiyak na siya doon, hanggang bigyan siya ng tub na hahawakan. Cute naman ito nang yakapin ng elephant formula milk. Ginamit niya na ang bagong ability niya at binalot ang kanyang target object gamit ang Small Mimics Coveted Packaging. Ang target daw, ay ang mga magulang na merong baby na kaedad nito. Nabalot naman ng aura ang tub, at tila lahat ng nakakita sa kanya ay naakit dito. Kahit ang head ng elephant planning na si Choi Hyun-ji, ay nahumaling nito. Isinigaw naman ng director, na tumingin si Sojun sa kabilang side. At ngumiti ng malaki. Grabe, sino ba namang, hindi makyukyutan sa itsurang yan. Ang oras na inabot ng shooting nila para sa commercial, ay 20 minutes lamang. Sinabi ng direktor, na genius daw ang anak nila. At nag-agree naman ang magulang ni Sojun. Yun din daw ang iniisip nila. Kaya naman sinuggest ng direktor, na sa murang edad nito, pag-aralin daw nila ito ng acting. Nakakagulat na alam daw nito ang lahat ng dapat niyang gawin by instinct. Kahit na hindi niya pa ito naiintindihan, tila alam na alam ni Sojun ang gagawin. Hindi naman daw niya sinasabing, dapat na itong lumabas sa mga pelikula o TV show ngayon. Pero sa tingin niya, good idea daw na simulan na nilang isipin ang mga posibilidad sa hinaharap. Sagot naman ng daddy ni Sojun, na naiintindihan raw nila. Ang batang iyon daw, ay malaki ang potential. Siguradong meron daw itong talent para maging aktor someday. Sinabi ng direktor, na baguhan man daw siya sa mundong iyon, tawagan lang daw siya nila, kung kailangan nila ng tulong. Nagpasalamat naman ito sa lahat ng staff, dahil sa kanilang kasipagan. Pinuri ang bida ng mga staff, sinabi ni Hyun-ji na ang galing daw ni Sojun. Nag-prepare daw sila ng regalo sa kanya, mga elephant formula products. Lahat sila ay tuwang-tuwa, dahil naging napakabilis lang ng shooting nila. Ito ay dahil na rin sa magandang performance ng bida. Sinabi ng isang naroon, na bibili raw siya ng elephant milk para sa pinsan niya. Sabay pasalamat, dahil kasi kay Sojun natapos agad ang filmang nila. Ganado tuloy ang lahat na maging successful ang campaign na ito at mas sold out ang product nila. Effective nga kaya ang bagong ability na pinili ng ating bida. Ano naman kaya ang next nitong project, at ano pa ang mga gagawin nito upang maabot ang goal niyang maging superstar in this life? Sa sobrang sikat na ng YouTube channel ng ating bida, kahit nga sa ibang bansa ay pinapanood ito. Sa LA isang ama ang nagsabi sa kanyang anak na si Jack, nakakain sila kasama ang kaibigan nitong si John. Tinutukoy niya ay ang video ni Sojun. Napansin naman ng kanyang ina, na merong ad, bago ang mukbang video nito. Napansin nila ang elephant baby formula. Hindi naman na sila nagulat na may ads dito, dahil sa dami ng number of views ng video niya. Pero nagulat sila, na si Sojun pala mismo ang nasa commercial. Napangiti naman ang mag-asawa at nakilala nila ito. Sobrang adorable daw niya sa video. Ang baby naman ay nakatingin sa kanyang ina, at nagtataka, bakit tila bighanang-bighani sila sa video na ito. Dali-dali namang nag-check ng phone and daddy at mommy niya. Hinahanap nila ang elephant formula milk. Napasigaw naman sila ng no, nang makitang sold out na ito. Hindi sila makapaniwala na ang bilis nitong naubos.
Sabi ng mommy, gustong-gusto niya pa naman sanang bilhin na ito agad. Napakalaki talaga ng epekto ng small Mimax coveted packaging ability na ginamit ng ating bida. Balik sa bahay ng pamilya ni Sojun, may nagsabing ang cute daw tignan ni Sojun sa camera. Napakaraming ang pumuri dito na sa mga filmang crew noong nag-shooting sila, sabi ng mommy nito. Proud na proud ito, dahil hindi umiyak kahit isang beses ang baby niya. Dahil doon, natapos agad ang filmang nila. Habang dumdidi naman si Sojun, sa isip niya, sana ay ibaba ng mommy niya ang phone, dahil noon na lang daw nito ang nakikita niya. Sa isip ni Sojun, sinabi niyang, "Yep, that's me, Lola." Lola niya pala ang unang nagsalita doon. Tuwang-tuwa ito sa kanyang apo. Napatanong naman ito, kung hindi ba raw maipapalabas sa TV ang commercial na iyon. Dagdag niya, paano daw ba gamitin ang YouTube? Nagulat ang mommy ni Sojun, sabay tanong, hindi ba raw sinabi sa kanya ito ni Chan? Nasaad na raw ang pamangkin nito, and yet hindi binalita sa kanya. Napabuntong hininga naman ito at sumagot na, busy daw kasi siya sa kanyang bagong trabaho. Gulat naman So Yun-ye na meron na finally trabaho ito. Ayos daw. Ano raw ang ginagawa niya ngayon? Hindi naman sure ang lola ni Sojun at sinabing celebrity management agency ata, or affiliate agency. Something like that. Inalala naman ni Sojun ang kanyang tito Yun-chan at ang medyo rough na appearance daw nito. Kapag magkatabi raw sila ng kanyang mommy, mukha silang Beauty and the Beast dalawa. Bigla namang sinabi ng lola, Coco Entertainment. Sa tingin niya raw, direktor ito doon. Inisip naman mabuti ni Yun-ye, ano ba yung Coco? Pero sabi niya, never niya pa raw ito narinig. Kinuha nito ang kanyang phone at napaisip. Buhat-buhay niya rin ang kanyang anak at nag-contemplate. Binaba niya si Sojun at sinabing, magiging busy muna si mommy. Kaya naman, laruin daw muna nito ang kanyang doll doon. Tuwang-tuwa naman ang baby pero sa isip niya, hindi ba raw at ayaw na ayaw ng mommy niya sa laruan niya na yon. Balak pala nitong tawagan ang kanyang kapatid na tinawag niyang rascal. Worried na worried daw ang mama nila sa kanya. Ano raw kaya ang pinaggag-agawan nito? Sinasabi pa nitong, gumagawa siya ng idol o group kaya hindi na nakakauwi sa kanila. Galit na galit siya habang nagre-ring ang phone. Sinabi nitong, pick it up. Sumagot naman siya at nag-hello. Siya raw si Director So Yun-chan mula sa Coco Entertainment. Hindi naman may pinta ang reaksyon ni Yun-ye dahil hindi siya nakilala ng kapatid niya. Napatanong itong manager. Sagot nitong, oo, ito si Director So Yun-chan. Excuse me, pero sino ta? Nakikimarites naman ang bida natin at nagtaka siya, bakit hindi nakilala ng tito niya ang kanyang mommy? Kaya naman, nainis si Yun-ye at sumigaw na, bakit hindi nakasave ang number ko sa'yo? Hindi naman ito inasahan ng kanyang kapatid. Tinignan niyang muli ang phone at napaisip kung ate niya ba talaga ito. Si So Yun-chan ang nakababatang kapatid ng mommy ng bida. Sumagot itong, nagbago ka ba ng number? Sabi naman ni Yun-ye, 3 taon na raw mula nang baguhin niya ang number niya. So tumawa na lang ito at sinabing, bakit di mo sinabi sakin? Hindi niya na alam ang gagawin sa pasaway nitong kapatid. Wika na lang niya, narinig niya raw na hindi na ito umuwi sa bahay nila these days. Sagot niyang, busy lang daw kasi siya sa trabaho. Worried na lang ang mommy nila sa kanya. Kaya siguraduhin itong gumawa ng time at umuwi. Bumisita rin daw ito sa kanila next time. At isa pa, ay save daw nito ang number niya. Yumokay naman ito at sinabing hi daw kila Sojun at Minjun. Binaba na nito ang phone at kinausap niya ang kanyang baby. Tanong niya, Sojun, bakit ba ganito ang tito mo? Napansin naman nitong, tila nangangati ang gums ni Sojun. Masaya pa rin sila, dahil finally, meron na raw trabaho si Yun-chan. Great news ito para sa kanila. Kinagabihan, pagtingin nila ng email sa laptop, napansin nila ang notification. Napatanong naman ng asawa nito kung ad offer ba ulit ito. Sagot niya, tinatanong daw kung pwede mag-appear si Sojun sa internet broadcast. Parang variety show. Hindi pa raw nito nababasa in detail, pero curious ito, dahil nakailang send na raw ang company na yun sa kanila. Nang buksan niya ang email, nagulat siya na Coco Entertainment pala ito. Nakilala rin ito ng ating bida na si Sojun. Sabi doon sa email, habang nagre-research daw sila para sa kids variety show, napansin nila ang YouTube channel ni Sojun. Nakakatuwa raw na nakapture nito ang puso ng mga babies hindi lang sa Korea pero sa buong mundo. Dahil lang daw sa isang mukbang broadcast. Kung pwede raw,
Gusto nilang mag-appearance ito sa isang parentang variety show na pinaplano nila. At sa dulo, ang email na yun pala ay galing sa director nilang si Soyun Chan. Natuwa naman si Minjun dahil kaparehas ito ng pangalan ng kapatid ni Yunye. Hindi niya alam, na iisa lang pala yun. Nag-aapoy naman sa galit si Yunye at tinawag na punk ang kapatid. Paano raw na hindi nito nakilala ang sarili niyang pamangkin? Hindi naman alam ng mag-ama ang gagawin sa gilid. Sa office ng Coco Entertainment, meron silang na-receive na call. Sumagot si Director Soyun Chan at nagpakilalang representative ng kumpanya. Nagpanggap namang masaya si Yunye at sinabing, tumawag lang siya dahil sa email na natanggap nila, regarding invitation sa variety show. Nais sanang warningan ni Sojun ang tito nito, pero pinatahimik siya ng kanyang daddy. Pilit niya namang sinasabi, na in trouble daw ang tito niya dahil galit na galit ang mommy niya. Ang tito niya raw ay in danger. Sumagot lang si Yun Chan na, ikaw siguro ang mommy ni John. Hindi naman makasagot si Yunye agad sa sobrang inis. Sa isip naman nito, lagot talaga ang tito niya, dahil hindi nito sinavenue ang number ng mama niya. Sabi ni Yunye, mas okay daw kung personal silang magkikita. Okay lang ba daw ito sa kanya? Masaya naman itong sumagot na, oo naman, anytime na gusto nila. Sagot niya, kung gusto mo, pumunta ka sa bahay ng kapatid mo. Hindi naman ito maintindihan ang sinasabi niya. Anong sister's house daw? Meron bang apartment complex na ganon ang pangalan? Ibang level na talaga ang galit ni Yunye, kaya sinigaw nitong pumunta ka dito sa bahay ng kapatid mo, ngayon mismo. Tinawag niya itong bobo. Hindi man lang daw niya nakilala ang sarili niyang pamangkin. Shock naman si Yun Chan nang marealize na ate niya pala yun ulit. Hindi niya na-realize na same number lang ito sa tumawag sa kanya kanina. Hindi niya kasi ulit sinavenue ang number nito. Pinagalit siya ng ate niya at sinabing, hindi ba't kakasabi ko lang na i-save mo ang number ko? Dun niya lang na-figure out, na ang Jun pala sa YouTube channel ay ang pamangkin niya. Oo, sabi ni Yunye, yun ang pamangkin mong si Sojun. Paano raw nito hindi akilala ang sarili niyang nephew, kakakita niya lang dito last month. Hindi naman ito makasagot dun. Narinig naman ng mga katrabaho nito ang usapan nila. Usap-usapan nila, anak daw pala ng kapatid ng director nila si John. Natuwa naman ang mga kasamahan nito. At nang tignan nila ang YouTube channel nito, nagulat silang star baby pala siya, dahil 200,000 na ang subscribers nito. Sabi naman ng isa, na hindi raw kamukha nito ang pamangkin niya. Wala nang nasagot si Yun Chan kung okay. Bibisita raw siya. Na-realize naman ng workmates niyang, nakakatakot ata ang ate nito. So kinamusta nila siya at tinanong kung okay lang ito. At dahil napahiya rin ito doon, sinabi niya na lang, na aalis muna siya papunta sa bahay nito at nagpaalam na. Sagot naman nilang, see you later. Sana raw ay makabalik ito roon safely dahil sa nangyari. Small world. Akalain mo nga namang, nasa entertainment industry din pala ang tito ni Sojun. Ano naman kaya ang next appearance nito at may bago na naman ba siyang ability na i-unlock next time? Alamin natin sa next episode. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, siguraduhin mag-like at subscribe at pindutin mo na din ang notification bell below para updated ka sa mga next uploads namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.